Hello guys! Welcome back sa channel. Sa video na to tayo ay magre-range test ng DJI Mini 5 Pro. Alam ko marami na nag-aabang ng range test ng DJI Mini 5 Pro. So ito, finally, mare-range test natin siya. Kasi nung mga nakaraan, panay ang ulan. So hindi ako makapag-range test kasi alam niyo naman, paliliparin mo ng malayo. Tapos umuulan pala doon, edi paano na, goodbye. Kung mabasa siya ng ulan, di ba? Pwedeng hindi siya bumagsak, pero pwede siya magkaroon ng sira or makakalawangin or kung ano man. Siyempre, hindi na maganda yung drone mo pagka yun ay nabasa na. Kahit hindi mo siya masira, pero pagka siya ay nabasa, yung mga tornilyo niya, yung mga ibang parts niya, pwede nang magsimulang kalawangin. Yung motor, yung shaft ng motor, yung kabitan ng propellers. Nagkakalawang yan. Ilang beses ko na na-experience yun. So, ngayon, huwag na natin masyadong patagalin. Ay, nakakabit pa lang battery. Huwag natin masyadong patagalin. Pero, teka muna, nakita niyo yung battery. No? Ito yung battery ng Mini 4 or Mini 3. Pwede siya rito ikabit sa Mini 5. Pero hindi yan ang gagamitin natin. Doon tayo sa mismong battery ng drone. So, tanggalin ko lang to. Kabitan ko lang ng battery ng charging hub. Itong charging hub ko may problema talaga. Hindi talaga nagtutuloy yung pagtatlong battery. Fully charged na yung dalawa, hindi pa rin talaga siya nagtutuloy. So hindi sa charger lang or sa talagang may problema itong charging hub ko. Gagawin ko ng video para makita niyo. So tingnan natin ko rin dito ang puno. So umiilaw yung tatlo. Hindi ko alam kung nakikita niyo. So umiilaw yung tatlong battery, lahat puno, pero alam ko hindi to totally punong-puno. Okay, saksak na natin ang battery. Sana fully charged yung makuha natin. So, nakasetup na yung ating landing pad, nakasetup na yung ating controller sa tripod. Itututok natin to doon mamaya. Hindi ko muna itututok kasi matindi sikat ng araw. Pero mamaya yan, uulan agad. Ang bilis ng panahon. Kaya nagdala pa akong payong. Tapos wala tayong bubong dito. Okay, ito. Huwag kayong magpapalipad sa ilalim ng tower. Lalo na kung beginner pa lang kayo. Ingat-ingat muna. Doon muna kayo sa open space. Huwag muna sa ganito. Kasi ang return to home ninyo, dyan mismo sa tapat ng wires. So, swerte kung hindi ka ma-shoot dyan, kung walang problema. Pero sa mga beginners, huwag nyo munang gagawin yung ginagawa ko. Okay, so lalo na itong range test, hindi ko to ginagawa para gayahin ninyo. Itong range test, ipinapakita ko kung ano yung kaya niya na range. Si DJI may sinasabing range na yun naman ay nasa FCC country, tayo ay nasa CE. Mas mahina ang signal na ibinabato ng ating controller, so mas maiksi lang yung range niya. So, ano yung maximum na kaya nitong magawa sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Hindi rin tayo lalagpas ng more than 120. Siyempre, mawawalan talaga ng signal yan. Pag mababa, kailangan mo pataasin. Pero hanggang 120 meters lang yung ating altitude. Okay, shout out altitude. Salamat po sa pagbibigay ng, hindi naman binigay, salamat sa tulong para magkaroon ako ng Mini 5 Pro. Ngayon, isisimulan na natin bago maubos ang mga memory ng aking mga camera. Pag in-unfold, automatic na nag-on. Yun, nag-on na siya. And huwag na natin masyadong patagalin. Ilagay na natin doon. May takip yung Type-C ko para pag umulan, hindi siya nababasa. Okay, so pwesto na natin siya dyan. And then power on, controller. So, meron isa nag-post. Sabi niya, beginner lang daw siya. Naka-post sa Facebook. Beginner, first time na magka-drone. So, yung kanyang drone ay, hindi ko maalala, Mini 3 yata, Mini 3. Pinalipad niya agad ng 4 kilometers. And then, ni-return to home daw niya. May home point naman daw siya. Pero ba't daw hindi nakabalik? So, hindi namin alam kung ano yung mga ibang information. Hindi namin alam kung lowbat na ba, bago niya pinabalik, or kung ano man. Baka mababa masyado. Delikado. Huwag yung basta-basta ginagaya yung mga ranges. Lalo na kung beginner ka, hindi nyo pa alam kung ano yung mga gagawin. Maraming ipiniprepare bago nyo gawin. Okay, ang battery natin ay 99%. So, may home point na ba? Ito naman ay meron LiDAR. Kahit wala itong home point ay may kakayanan ito makabalik sa kanyang home point. And then, pwede tayong naka-hotspot sa phone ko para makakita siya ng satellite view image. Okay, take off. Yun, home point updated. Ayan tayo. Okay. So, lipad na. Harap na doon. Ayan mga ibon. Nagkakagulo na naman sila. Okay. So, angat na tayo ng 120 meters. So, yung aking pinupuntahang
bundok ng Mount Arayat ay hindi visible. Okay, so iset ko nga muna yung safety natin. Ano yan? Maximum altitude natin. Uy, nakalagpas tayo ng okay, 120 meters. Para hindi siya lumagpas ng 120 meters. Okay. Okay, moving forward. Tayo ay nasa 90 meters na, 100 meters altitude, and 120. Max altitude reached. Yan, maximum na tayo. Okay. So, kitang ba yung Mount Arayat? Atras ko lang ng konti. Ang hirap ng view. Hindi ko makita yung Arayat. So, wala siya. Okay, anyway, dito yan eh. Yan o, yan tutumbukin natin. Yan ang ating pupuntahan na lugar. Okay, nakatilt down ng konti yung ating horizon. Mas lamang yung lupa kaysa sa clouds para naman may view tayo na maganda. Okay, so yung camera, yung remote ko, controller ko, igaganto ko na rin para better ang kanyang signal. Pero parang need ko rin tong teka muna, need kong ibaba yung tripod ko kasi hindi ko makita ang screen. Try natin kung mapababa ko. Okay, yan. Okay, need natin mag-adjust ng ating mga cameras kasi hindi kita ng camera. Siya ay nasa 1,500 meters away na. Okay, 1.6. Ang speed natin ay 15 meters per second. Naka-normal mode lang tayo. Yan. Ang recording natin ay 1080-30 lang. Pwede nating tingnan yung location niya. Pag kinlik mo rito sa gawing kaliwa, ilalim, yan, makikita mo dyan yung kanyang current location. Pwede nating lagyan niya ng mixed, yung may name. So, para makita mo kung nasa ang lugar siya. So, ganyan yung kita niya. Makikita mo kung saan siya papunta. Okay, balik tayo sa camera view. Now, ay nasa 2,500 meters na tayo. 15 meters per second. Oh, shout out to Tubi Drone. Nandito na ako sa inyong lugar. Sana nanonood ka. Kaway-kaway ka lang sa baba. So, ano ba ang pwede natin pag-usapan? So, itong Mini 5 Pro, napansin ko mas mabilis ito kaysa sa Mini 4 Pro. Mas agile siya. Ang problema sa mabilis, kasi malaking motor nito mas malaki kaysa sa Mini 4. Medyo mahirap siya ikuha ng mababagal. Kahit na i-cine mode mo siya, mabilis pa rin. Ang hirap niyang pabagal. Sa ramdam ko may konting dikot. Okay, ngayon ay nasa 3.8 na tayo. Hindi ko pala nasabit. Kailangan nating bumalik at 65%. Ang battery natin, hindi ko masyadong mamata na kasi nakakasilaw. So, hindi naman lumalaki. 75%. Meron na lamang tayong 10% na natitira. At tayo ay nakaka 4 kilometers pa lang. Medyo mabagal kasi napansin ko yung hangin dito papunta sa akin. Ang maganda doon, pagpabalik hindi siya hirap kasi against the wind siya pagpapunta, tapos pagkapabalik naman ay kumbaga ay kasabay siya ng hangin, hindi siya hirap babalik. Yun nga lang, maiksi lang yung range na malilipad nito. Hindi siya makakalayo ng malayong-malayo katulad ng mga Air 3S at saka ng Mavic 4 Pro. Yung Air 3S natin nakalipad ng 10 kilometers one way. And then bumalik pa ito, so 20 kilometers. Yung Mavic 4 Pro naman, nakalipad siya ng 12 kilometers one way, 24 kilometers in total. Itong ating DJI Mini 5 Pro, mas mababa tingin ko. Nasa 71% na siya, pero nasa magpa 5 kilometers pa lang. Okay, 4.9, 4.90, ayan, 5 kilometers pa lang siya ngayon. So, ang battery natin ay 69% na lang.
May nakita ako nag-range test ito, hindi nakabalik eh. Kung saan niya pinulot. So sinasabi niya yung distance na na-travel. Actually, hindi niya na-travel yung distance na tama kasi pagbalik, hindi siya nakauwi. Sinundo na niya. So sinasabi niya parang naka 11 kilometers ba yun na-travel, balikan. Hindi naman nakabalik. Okay, so ilan na lang? 68 na lang. Walang problema sa signal, ano? Tingnan niyo antena ko, naka-fold pa yan, ha? So walang problema sa signal. Ang problema is yung flight time. Hindi ganun kalayo yung kaya niyang ilipad dahil yung flight time niya ay limited. Okay, 67% na siya ay nasa 5.6 kilometers pa lang. Okay, so ilan na tayo? Ayun, 65% na. So kailangan na natin siya ibalik. So much for our range test. Kailangan natin pabalikin. Okay, so naka 6.3 kilometers tayo ng nalipad. Yan. So, pababalikin na natin siya. Huwag muna natin siyang i-challenge. Yung signal natin ngayon lang nag-orange nung pinabalik natin. At ang travel niya pabalik ay nasa ilan? 11 or 12 meters per second na kanyang return to home speed. Okay, habang bumabalik siya, magsha-shoutout tayo doon sa mga followers natin na nanood ng video natin doon sa Mavic 4 Pro. So anyway, kung gusto niyo ma-shoutout kayo sa susunod na video, dito sa video na to, mag-comment kayo ng shoutout para sa susunod na video ay ma-mention ko yung inyong mga name. Ngayon, na-shoutout natin yung mga nag-comment sa last video natin. Unang-una ay si Amel Castañeda. Shoutout sa iyo, Connie Coloma Gepana. Shoutout din sa iyo kay Camlink TV and kay Mark Navarro, Joe Basco, Junebers, TTVU189. Ingat sa pagsasalita. Okay, shoutout sa iyo kay Fernando Lacap, kay Napoleon Gardening Adventure TV, kay Discover Pototan Iloilo, kay Kentoy Moto. Ang drone natin ay nasa 4.5 kilometers pala. Okay? Shoutout kay Jolly Mix TV. Shoutout kay Kim59 TV. Shoutout Cecil Segubiense. Shoutout kay Papa Jack Travel. Shoutout kay Lakwacherong Manyang Vlog. Oy, suki natin yan. Shoutout kay Kane Barry Travel Stories. Shoutout sa iyo. Kay Ryan Anthony Lagak. Shoutout kay Romel. Shoutout kay Noel Domingo. Shoutout kay Downsol Vlog PH. Shoutout kay Bugard. Mavic 4 Pro yung kanyang profile picture. Shoutout kay Leaks TV Vlogs. Ang drone natin ay nasa 4 kilometers pa rin. Ang battery natin ay nasa 57%. Okay, tuloy tayo sa shoutout. Shoutout Orange TV. Shoutout Aiki The Dreamer Vlogs. Shoutout Founder TV. Shoutout Jerome Sano. Oy, suking-suki ito. May profile pic na. Shoutout Joal.com. Shoutout kay No N Adventure. Shoutout kay Chad's Vlog. Shoutout kay G1 Jar A. Shoutout Adventure Bisaya. Fair Moto Vlog. Shoutout sa'yo. Okay, so ilan lang battery natin? Battery natin ay 54%. Hindi hirap yung battery pabalik, 54 pa rin. Pero nasa 3 kilometers na lang siya. So parang hindi siya nababawasan masyado yung pabalik. Pero yung papunta ron, parang todo effort, ano? Ang lakas maubos ng battery kasi nga salungat siya sa hangin against the wind. Pero yung pabalik ay with the wind na siya. So hindi hirap. Yun ang magandang pag range test, yung kasabay mo yung hangin. Although hindi ka nga lang masyado makakaloy, pero yung pinaka-safe, makakabalik yung drone mo ng mataas yung battery percentage. Pwede pa natin ulitin to, isa pa. Easy 60% natin bago natin pabalikin. Pero mamaya, tingnan muna natin. Sa ngayon ay nasa 2.6 kilometers na yung drone. Okay, mabagal lang kanyang return to home speed, 12 meters per second lang. Ano pa ba? Kung meron kayong gustong itanong tungkol sa Mini 5 Pro, hindi ko alam kung minsan nalilito ako sa Mini 5 Pro or Mini 4 Pro, no? Kung meron kayong gusto itanong dito sa Mini 5 Pro, ay ilagay nyo na lang
sa comment section. Kung meron kayong gustong i-test ko, siguro next time, itetest naman natin yung kanyang active track. Yun naman. Kasi sa ngayon, ang hirap pa talagang tumaimi kasi paulan-ulan eh. Aalis ako dito maaraw. Pag dating ko doon sa location kung saan ako magte-test, umuulan na. Hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. At least ngayon, naka-timing tayo. Yan, medyo blue yung sky. Pero makikita nyo yung sky, may mga part na may mga madidilim. So, ibig sabihin, pwede siyang umulan. Actually, ngayon ng umaga, ulan ng ulan. Buti na lang ngayong tanghali, tumigil. So, nakapag-range test tayo. Okay, nasa less than 2 kilometers na lang yung drone. Pwede na siyang malapit na siya makauwi. At ang battery natin ay ilan? 50% pa, oh. Ang taas pa. Di ba? Ang lakas ng battery pa balik. Pero ang lakas niya maubos nung papunta. Di ba? So, makakalayo pala 'to eh. Try pa natin ng isa siguro. Gusto ko pang umisa pa. Isa pa tayo na ranges, parang bitin ako. Oh, automatic tumitilt down yung camera. Ang galing ah. Tumitilt down yung camera niya. Ina-assume na niya kung nasan ako. So, 200 meters pa rin yung ating height. Ayan, nagsimula na siya mag-descend. Okay. 84, 83. So, hindi natin siya tutulungan. Hayaan lang natin siyang bumaba dito sa landing pad. Tingnan natin kung magla-landing siya sa mismong landing pad. Kunin ko tong isang camera para nakikita mo. Ayan na. Okay, kala ko, ano ko eh, kasi may wire dun eh. Yan. Kita nyo, nandito ako sa ruins. Merong ruins dito. Ito yung landing pad mo. Makakalanding ka ba dyan? Yun. Okay, nakita na niya. Yan. Up, ano sasabihin mo? Wala ka sa tamang pwesto. Okay, not suitable daw. So, ako maglaland. Okay, soup. Bigla-bigla kung umano. Okay, so yun siya. Nakalanding tayo ng 42%. Imagine, ba't gano'n, 65%, nasa 5 kilometers, hindi no? 6 ba? Hindi malala. Tapos, mula pabalik, ang laki pa na natira, 42%. So, mas matipid siya kung ang speed niya ay 12 meters per second. Ganun ba yun? Oras talaga sa lubong lang siya sa hangin. Sige, isa pa siguro. Battery ng ating mga cameras. So, stop ko muna. And then, ito, stop ko muna.